Ang talinghaga ng alibughang anak. Mababasa sa Lucas 15:11 hanggang 32. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin." At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip, ay sinabi niya, "Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, 'Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan." At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin niyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot niyo sa kanya, at lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa, at kunin niyo ang pinatabang guya at inyong patayin, at tayo'y magsikain at mangagkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan." At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, "Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya, dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling." Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, "Narito, maraming taon ang kita'y pinaglilingkuran, at kailanmay hindi ako sumuway sa iyong utos, at gayunmay hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya." At sinabi niya sa kanya, "Anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng akin. Datapwat karapat-dapat mangagkatuwa at mangagsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan."